Welcome sa ating programang Miss Kali Vlog. Tara at samahan niyo akong pakinggan ang maiksing istorya na ibabahagi ko muna sa inyo. Ako si Jason. Gusto ko lang i-share ang minsang karanasan ko bilang isang pizza delivery rider. Gabi na noon nang mag-deliver ako ng pizza sa isang apartment. Magandang gabi po, ma'am. Pizza delivery po. Nauutal kong bati sa kanya at inabot sa kanya ang pizza. Ngunit tinitikan niya lamang to at hindi kinuha. Bagkus ay nginitian niya ako ng matamis. Muli ay napatingin ako sa kanya. Wow, ang ganda niya. Nasabi ko sa sarili ko. Magkano babayaran ko, kuya? Napanunok ako nang marinig ko ang malambing at malaanghel niyang boses. 699 pesos po, ma'am. Akala ko ay babayaran niya na ako pero binuksan niya ng mabuti ang pinto dahilan upang makita ko ang suot niyang kulay pula. Manipis at maiksi na silk dress. Malinaw sa mga mata ko ang napakagandang korte ng katawan niya. Para akong pinagpawisan kaya iniwas ko ang tingin ko sa kanya. Pasok ka muna, kuya. Kukunin ko lang yung payment ko. Agad akong umiling sa sinabi niya. Naku, dito na lang po ako maghihintay, ma'am. Ayos lang ho, ang sabi ko. Nakakahiya naman kasi kung papasok pa ako. Tsaka pwede naman talaga akong maghintay dito sa labas. Narinig ko ang mahinang pagtawa niya. Ngunit sa pizza box lamang nanatili ang tingin ko. Halika na, matatagalan talaga ako, I swear. Hindi naman ako nangangagat, ano ka ba? Sabi niya at napatingin ako sa kanya habang tumatawa pa rin siya. Napakaswerte naman ng boyfriend niya. Ang ganda at ang sexy, nasabi ko sa sarili ko. Dahil parang mapilit tong babae na to, ay napakamot lang ako sa bato ko ni lumapit sa pinto. Nauna akong naglakad patungo sa loob ng bahay niya kasi nilak niya pa ang pintuan. Wait lang ha, kunin ko lang yung money ko sa room ko. Anya habang nilalagay ko ang pizza sa mesa. Sige po, ma'am, take your time. Sinundan ko ng tingin ang likod niya. Hindi lang pala siya sa harap maganda, pati na rin ang likuran niya. Nakakagigil tingnan. May maliit na bewang at may kalusugang likuran. Mahaba rin ang maitim nitong buhok. Abot hanggang bewang. Dumapo sa isip ko ang imahe niya habang nasa kama sila ng boyfriend niya kung meron man. Ano kayang itsura niya? Siguradong araw-araw siyang pinagsasawaan ng nobyo niya. Nanlaki ang mata ko sa naisip at iniling-iling ang ulo ko upang mawala ang bagay na iyon sa isip ko. Naku, nababaliw na yata ako. Napapikit na lang ako dahil pakiramdam ko ay may umumbok sa harapan ng aking pantalon. Ayokong mapahiya sa magandang babaeng yun. Baka akalain pa niya na natatakam ako sa kanya. Na totoo naman. 24 minutes. 24 minutes na akong naghihintay sa kanya. Mag-aalas 11 na. Nakatulog na ba siya? Sana man lang binayaran niya muna ako. Nainis akong napalingon sa pintong pinasukan niya kanina. Kakatukin ko na lang kaya. Gusto ko nang umuwi eh. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at lumapit sa pintuan. Hindi ko alam pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa naisip na makikita kong muli ang maganda niyang mukha. Kinatok ko ng 3 beses ang pinto. Ngunit wala akong nakuhang sagot. Kaya naman ay nilakasan ko pa ang katok ko. Ma'am, pwede ko na ho bang makuha yung bayad nang makauwi na po ako? Ang sabi ko. Muli, wala akong nakuhang sagot ngunit narinig kong tumunog ang cellphone ko. At may nag-text. OMG, I'm sorry kuya. I forgot na nasa labas ka pala. May ginagawa kasi akong importante eh. Pwede bang pakidala na lang sa room ko yung pizza? Open naman yung door. Naku, sorry talaga. Basa ko sa text niya. Wala na akong ibang nagawa kundi kunin ang pizza box at nagtungo sa kwarto niya. Nang mabuksan ko ang pinto ay kumunot ang noo ko nang sumalubong sa akin ang madilim niyang kwarto. Ma'am,
Eto na po yung pizza niyo. Tawag ko sa kanya, ngunit wala naman ako narinig na sumagot. Tangina, ano ba to, scam? May narinig akong tumutunog sa kama niya kaya nilapitan ko to. At nakita ko ang isang cellphone na parang may nakaplay na video. Kinapaka ko muna ang gilid ko dahil nga madilim ang kwarto niya at may nahawakan naman akong bedside table. Nilagay ko muna doon ang pizza at kinuha ang cellphone. Ngunit laking gulat ko nang bumungad sa akin ang isang palabas. Isang lalaki at babae. Wala silang suot sa ibabaw ng kama. Teka, huwag mo sabihin na ang babaeng yun ang nanonood nito. Nako, mukha lang pala ang inosente sa kanya. May tinatago rin pala siyang kapilyahan, gaya ng ibang babae. Ibabalik ko na sana ang cellphone nang marinig ko ang pagbukas ng pinto at pag-on ng ilaw. Anong ginagawa mo? Nanlamig ang buo kong katawan nang marinig ang isang seryosong boses. Lagot. Hawak ko pa ang cellphone niya. Unti-unti kong nilingon ang pinanggalingan ng boses. Ngunit mas nagulat naman ako nang mapansin na wala siyang suot. Tanging tuwalya lang na nakasabit sa leeg niya na tumatakip ng bahagya sa harapan niya. Basa rin ang buhok niya. Halatang kakaligo lang. Napaayos naman ako ng tayo at dali-daling ibinalik ang cellphone. Pasensya na po kayo, ma'am. Akala ko po kasi may tumatawag sa cellphone niyo eh. Natataranta kung saan. So balak mong sagutin. Nakikialam ka ng cellphone ng iba. Mataray niyang sabi kaya naman ay napayuko na lang ako. Sorry po talaga, ma'am. Naisip ko, paano kung hindi niya ako bayaran? Wala akong perang pantubos. Mahirap lang ako kaya hindi ko kayang bayaran ang 699 pesos. Habang nakayuko, ay nakita ko ang paghulog ng tuwalya sa sahig. Nag-init ang mga pisngi ko nang maalala na tuwalya lang pala ang nakatakip sa harapan niya. Mas lalo akong yumuko para hindi niya isiping bastos ako. Ma'am, yung bayad niyo po eh. Kanina ko pa po kasi hinihintay. Nakita ko ang mga paa niyang dahan-dahan na humakbang papalapit sa akin. Mga 2 hakbang na lang ang pagitan namin nang huminto siya. Hinihintay din kita kanina pa. Ang tagal mo naman pumasok. Nailabas ko na tuloy. Anya na may bahid ang inis sa boses. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Anong ibig niyang sabihin na hinihintay niya ako? Anong nailabas? Wait, hindi naman siguro tama yung iniisip ko. Hindi ba? Iba nga siguro yun. Tama. Siguro nag-CR siya at nagbawas dahil masakit ang tiyan niya. Mabuti po yan, ma'am. Dapat ilabas lahat para hindi po sumakit tiyan niyo. Hindi po dapat yan pigilan kaya mabuting hindi niyo na ako hinintay. Hanggang ngayon ay nakuyuko pa rin ako. Pero baka hindi ako makapagpigil. Kailan niyo ba ako babayaran? Baka mamaya masunggaban ko pa to eh. Well, tama ka. Pero hindi ba mas masarap sa pakiramdam kung ikaw yung magiging dahilan nun? Anya sa nakakaakit na boses at sinimulang haplusin ang batok ko. Ha? Akong dahilan ng pag-CR niyo, ma'am? Kunot no akong tanong sa kanya. Dahil sa pagtataka ko ay napaangat ako ng tingin sa kanya. Nasalubong ko ang mapupungan niyang mata at makinis na mukha. Tumaas naman ang kilay niya na parang hindi na gets ang sinabi ko. Maya-maya ay kumuruba ang ngiti sa kanyang labi. Anong CR pinagsasabi mo? Anya habang nakahawak pa sa tiyan niya. At dahil sinundan ko ng tingin ng kamay niya, nakita ko agad ang kabuoang ganda niya. Grabe, ang sexy at ang kinis. Tinignan ko ang tiyan niya pataas at napasinghap na lang ako. Para bang wala pang nakakadapong lalaki sa kanya. Naramdaman ko ang unti-unti kong pagkawala sa sarili. Tapos ka na ba? Nagulantang ako nang marinig ko muli ang boses niya, kaya bumalik ang tingin ko sa mukha niya. Napagtanto ko ang ginawa kong pagsuri sa katawan niya nang makita siyang nakangisi. Naku ma'am, mali po kayo ng iniisip. May ipis po kasi sa katawan niyo kaya sinundan ko po ito ng tingin. Balak ko nga sanang patayin kaso baka masaktan ko kayo eh. Kaya naghintay pa ako ng tiyempo na umalis to. Depensa ko sa sarili ko habang nakataas pa ang 2 kamay ko. Muli ay narinig ko na naman siyang tumawa.
Ilang saglit lang ay bigla niya akong tinulak ng malakas pahiga sa kama. Ma'am, napahinga ako ng malalim nang dumagan siya sa akin. Itutulak ko na sana siya ngunit hinawakan niya ng higpit ang kwelyo ko at inangat ang ulo ko kaya halos maghalikan na kami. Bakit hindi mo nalang aminin na natatakam ka sa akin? Na gusto mong umisa? Anya na parang naiinis na. Totoo naman ang sinabi niya, pero baka i-report niya ako at mawalan ako ng trabaho. Hindi po ma'am, may girlfriend po ako kaya hindi ko po magagawa yung binibintang niyo. Nagsinungaling na lang ako na may girlfriend ako kahit wala. Tinignan ko siya na parang hindi makapaniwala. Girlfriend? Ngumisi na naman siya at nanlaki ang mata ko nang humaplos siya sa zipper ng aking pantalon. Kawawa naman yung girlfriend mo kung ginaganahan pala ang boyfriend niya sa ibang babae. Anya na may pilong ngiti. Ma'am, teka lang po. Baka po magalit yung boyfriend niyo. Sus, gusto mo lang malaman kung may boyfriend ako eh. Don't worry, wala akong boyfriend. Walang magagalit, kahit ilang beses kang tumikim. Nakangiti niyang saad. Naku po, baka mawalan ako ng trabaho nito eh. May binubuhay pa akong mga kapatid. Sa isip-isip ko. Inalis ko ang kamay niya sa kwelyo ko at hinawakan ng bewang niya upang buhatin siya paalis sa ibabaw ko. Ngunit sinadya niyang pabigatin ang sarili niya para hindi ko siya mabuhat. Ma'am, pakiusap po, kukunin ko na po yung 699 pesos at ang makaalis na ako. Ayoko pong mawala ng trabaho. Pagmamakaawa ko sa kanya. Well then, sasabihin ko na lang sa boss mo na tanggalin ka kung hindi tayo magkakasundo ngayong gabi. Sasabihin ko na binastos mo ko at sinubukan mong nakawin ang cellphone ko. Tinignan ko siya na parang hindi makapaniwala. Grabe ka naman ma'am. Wala pa akong perang pantubos dyan sa order niyo. Bumuntong hininga siya na para bang pinipigilan niyang mainis. Okay sige, babayaran ko yung pizza ng 5K. Keep the change na lang. Pero sa akin kaming gabi, okay? Anya. Dahil sa sinabi niya ay nawala ang kaninang pag-aalinlangan ko. Ang kaba na baka mawala ng trabaho ay naglaho bigla. Parang nabuhay ang mga enerhiya sa sarili ko na matagal ko nang hindi nararamdaman. Sa puntong yun ay napakagatlabi siya at sinamulang tanggalin ang sintron ko. Bumilis ang tibok ng puso ko habang tinitingnan ko ang makikinis niyang mga braso na nagmamadaling ibaba ang zipper ng pants ko. Ma'am, mahinang tawag ko sa kanya. Tinignan niya ako gamit ang mata niyang punong-puno ng pagkasabik. Ngayon lang to, okay? May pangangailangan lang ako na kailangang tugunan. Anya habang unti-unting ibinababa ang pants ko hanggang sa tuhod. Napapikit na lang ako. Magkahalong hiya at uhaw ang aking naramdaman. Okay, basta huwag kayong magsusumbong sa boss ko, ma'am, ha? Ang sabi ko. Sure, I'm true to my words. Matapos niyang sabihin yun, ay binaba niya ang boxer ko at bumungad sa kanya ang para sa kanya. Wow, ha? Grabe ka pala, ang sabi niya. Natawa ako sa reaksyon niya. Umalis siya sa taas ko at umupo sa gilid ko. Napapikit na lang ako sa puntong yun. Matapos ang 5 minuto ay hindi na ako nakapagpigil at inihiga ko na siya. Nagulat ako ng kusa niyang ibinukas ang kanyang mga binti at iniyakap sa aking bewang. Nawala na ako sa sarili noon at inilapit ko ang mukha ko sa kanya. Ang ganda mo, ma'am. Mangha akong saad sa kanya. Totoo naman eh. Sobrang ganda niya sa malapitan. Nakakaadik titigan. Napangiti naman siya sa sinabi ko. Ang gwapo mo rin, pizza guy. Maari mo ba akong halikan? Sa puntong yun, hindi na ako sumagot pa. Dahil unti-unti nang naglapat ang labi naming dalawa. Hanggang sa bumaba ang halik ko sa leeg niya. Halos mapasabunod siya sa akin sa kiliting bumalot sa kanya. At sa isang sandali pa, ay napakunot noon na lang siya ng matamasa ang pag-iisa naming dalawa. Tuluyang umuga ang matibay na kama. Napakagatlabi siya habang pinagmamasdan ko ang maamo niyang muka. Hindi ako makapaniwala ng sandaling para kong nasa alapaap. Isa na siguro to sa pinakamaswerteng araw sa buhay ko. Hindi ko napigilang maging marahas sa kanya
Kaya halos pumako ang kuko niya sa braso ko sa tindi ng tinatamasa. Sinulit ko na ang gabing yun dahil alam kong minsan lang to mangyayari na makasamang magtampisaw ang babaeng maganda. Hindi ko siya dinantanan hanggang hindi siya hinihimatay sa pagod. Nakarami kami ng gabing yun at matapos magpahinga ay tumayo siya sa kama. Kinuha niya ang wallet sa mini drawer niya at kumuha ng 10K. Napanganga naman ako sa pera na binigay niya. Sabi niya kanina 5K lang ang ibibigay niya. Pero hindi na ako tumanggi dahil kailangan ko rin naman to. Salamat po ma'am. Malaking tulong po to sa akin. Nahihiya ako pang saad. You're welcome. Kung gusto mo pang madagdagan yan, pwede mo akong puntahan kahit kailan mo gusto. Ang pili niya pang sabi. Natawa na lang ako at hindi na lamang nagpumilit na humirit pa ngayong gabi. Pansin kong parang pagod na siya eh. Pagkatapos ng hindi malilimutang tagpo na yun, ay hiningi niya pa ang number ko bago ako hayaang lumabas ng apartment niya. Tatanggihan ko pa sana siya pero tinakot niya na naman ako na ipapatanggal ako sa trabaho, kaya ibinigay ko na lang yun sa kanya. Dito na po nagtatapos.